Hello guys, good day. Our video for today is how to install or modify your AirPo W ARW410. Okay? Yan, W410. Okay? Yaman lang din ako ang nag-introduce sa madlang people ng AirPo na ito na budget meal. Atin na rin itong open for all on how to modify and install Breedweb to your AirPo for you to flash third-party firmware like OpenWRT or mga router-based piso Wi-Fi like FastFi, Kittify, at marami pang iba. Okay? So, nothing to do. So, let's start. So, first thing is connect nyo po ang inyong AirPo sa LAN port to your PC. Okay? LAN port to your PC. Then, wait it to connect. Okay? Then, yung one port nya, lagyan nyo ng ISP, lagyan nyo ng internet para may internet ang inyong PC. Okay? Yan po, connected na tayo sa ating AirPo. Okay? LAN port to PC. Any LAN port po, 1 or 2 sa AirPo. And then, yung one port po niya na kulay blue, lagyan nyo po ng internet, ISP. Okay? Connect nyo. So, ngayon, connected na tayo. So, let's go to our files. Ito po mga gagamitin nating files. First thing to do, may internet na tayo, is i-run po natin itong batch file po na ito. Okay? Para po ma-enable ang ating telnet sa ating PC. First time nyo lang pong gagawin ito. Kung ibang PC naman po kayo gagawa, i-run nyo ulit po ito. Okay, kung isang PC lang po ang gamit ninyo, one time nyo lang pong gagawin ito. So, ganyan. So, close natin. Kailangan po natin right click at run po natin as administrator. Okay? Yan. Then, hintayin lang po natin. I-enable niya po ang telnet client. Okay? Hintayin po natin siya mag 100%. Yan, hintayin lang po natin. Okay? Telnet client successfully enabled. Press any key to continue. Okay na tayo dyan. Enabled na ang ating telnet. So, press any key. Okay? Done. Then, ang susunod po natin ngayon is mag-login na tayo sa ating AirPo. Okay? Ito na tayo. Mostly yung ginagawin ko is incognito or in private window. Okay, yan na tayo. So, close natin to. Mostly ginagamit ko is browser na ito. Itong, ang tawag ba dito? Yan na, Edge browser. So, ang IP ng ating AirPo, 192.168.2.1. Okay, then enter. Yan. So, set up lang natin. Next. Wait lang natin. Dapat may internet ang ating AirPo. Okay. Tapos yung ating Wi-Fi, disable ko muna para siya lang. So, ayan. Sige, kahit yan na. Next. Admin password. Bahala na kayo ano ilagay nyo. Next. Next natin. Finish. Okay. Wait lang natin na matapos. Bilang. Sundan nyo lang maigi eh. Okay. Pasok na tayo. So,
Punta kagad kayo sa management. Punta po kayo sa system settings. Punta po kayo sa backup and restore. Tapos dito po sa load settings from local, select file po natin. Select po natin, saan na ba yung ating airpo. Ito, yan. Sa files natin, ang airpo config bin. Okay. Yan, open natin, upload natin dito. Ayan, nandito na siya. Upload natin, then click natin tong sa ilalim ng select file restore. Click natin, then okay. So, madi-disconnect tayo. Yan, hintayin lang natin. Yan, na-disconnect tayo. Alright. Kasi nag-apply ng config. Okay, so hintayin lang natin. Mag-connect ulit siya. So, refresh lang natin. Then, okay, wait mo lang. So, balik tayo sa files. Install nyo po yung PuTTY. Ayan. Sa akin, na-install ko na po yan. So, hanapin ko lang dito yung aking PuTTY. Okay. So, ilagay natin dito is 192.168.2.1. Okay, yung IP po ni Airpo. Okay, so check natin if nag-load na ba, wala pa. Okay, hintayin lang natin, nag-disconnect pa. Hintayin natin maging stable ang connection niya. Bubuting pa kasi nag-ano tayo ng ating config. So wait lang natin, identifying pa lang. So open nyo na yung PuTTY. I-type nyo na po dito sa hostname or IP address, yung IP address nya. Then click na po natin ang telnet. Yan. Yan. Abang nyo na po yung telnet. Okay. So hintayin lang po natin siya. Let's wait. Okay, ayan. Connected na ata. Refresh natin. Okay. So, admin. Okay na siya. Connected na. So, nag-load na. So, balik tayo sa PuTTY. Ayan. Nilagay na natin yung IP niya. Ito yung IP. 2.1. Tapos, telnet ang anin natin. Then, open. So, makikita ninyo. Ayaw. Right. Okay lang yan. So, login natin. Login muna natin pala si Airpo. Sweet lang natin. Pain lang natin. Stable. Enable natin ulit. Yan. So, 1, 2. Yan. Natin. Connect. Identifying. Ayan siya. So, ang ano natin is admin 123. Okay. Login. Okay. Login na tayo. So, open natin ulit ang ating PuTTY. So, lagay natin ulit ang IP 192.168.2.1. Tapos, telnet. Ang i-choose natin sa connection type. Then, open. Yan. May makikita kayong router login. Okay. So, ang login niya is admin. Small letter. Enter. Password is admin123. Yan admin123. Hindi nyo makikita yan, basta i-type nyo. Yan, basta admin123 po ang kanyang password once na finlash nyo po yung ating Airpo config. Okay? Ito po yan. Yung Airpo config bin na yan. Okay? So, after nyo ma-flash yun, kailangan i-login nyo po, okay? Admin123 lang din po ang kanyang password. So,
Nakita nyo na po at may prompt na tayo. Okay, good. Connected na po tayo sa telnet ni Airphone. So, let's go to the TMP folder. So, type ls muna tayo para makita natin kung may TMP folder ba. Ayun ang TMP. So, pasukin natin ang TMP. Diyan natin ilalagay, ilo-load o ilalagay ang ating breed bin, okay? So, ang command niyan is cd space tmp. Okay, tmp down. Enter. So, nasa TMP folder na po tayo ha. Once na tinype natin to cd tmp, okay? So, ls ulit tayo para makita natin kung talaga nasa TMP folder tayo. O yun, nasa TMP folder na po tayo, okay? So, paano po natin i-upload ang ating grid web sa ating TMP folder dito. Ito po sa router, loob na po ng router ito. Paano natin i-upload? Okay, by the use of the command wget, okay, space, then enter nyo po yung link dito ng ating direct link. Okay, yung wget ang gagawin natin, and then yung direct link po nung breed natin. Paano po natin magkakaroon ng ating direct link na ilalagay rito na ipe-paste? Bali, ang sa akin po, kung gawa kayo ng account niyo sa Mediafire, okay, like that. Then upload po natin dito yung ating breed bin. Okay, ito yung sa ating files. Ito, yung breed bin natin. Click natin yan, then open. And upload natin. Gawa lang kayo. Ayan, okay. So, nandyan na po yung ating breed bin. So, okay, ito na po siya. Upload na po natin sa ating Mediafire. So, ngayon, click na po natin yan. So, makikita nyo po, mayroon po ritong link. Hindi po yan ang ating gagamitin. Nakita nyo po itong download. Right click nyo po yan at copy nyo po ang link. So, pag copy nyo po ng link, right click nyo po dito sa, okay, mag-open kayo ng isang new tab. Right click nyo yung copy link na. Tapos punta kayo sa pinakaumpisa. Tanggalin nyo lang po yung S sa HTTPS. Yan, tanggalin nyo po yan. Yan. Tapos, kopyahin nyo na po lahat. Yan. Okay. Copy. Then, balik na po kayo sa inyong puti. Yan. So, na-type na po natin ang wget space. Tapos, yung link na inyong ginawa. So, right click. Ayan na po. So, wala pong S ha. Yun lang po ang babaguhin natin. And then, enter. So, dinownload na po niya. So, paano natin malaman kung nandito na sa TMP folder? So, let's do ls space -l. Yan, para makita rin natin yung size. Kailangan, importante yung size. Ma-check natin yung breed. Enter. So, makita natin, ayun na si breed bin. So, ang size niya, tama. Dapat ito ang lumabas na size, ha? Ayan. Pag ibang size po yan, gawa ulit kayo. Okay? Re-upload ninyo ulit yung breed, kaso babaguhin nyo na yung ito, yung name niya. Okay? Dito, sa files. Baguhin nyo na yung name niya, or kaya dito sa inyong Mediafire account, pwede nyo naman itong i-rename, okay? O, rename nyo na lang ng either RRR, o yan, okay? So, para may bago na naman kayong link, okay? Para hindi magpareha siya ng breed bin. Kung hindi ito ang nakita ninyong size, wag nyo nang itutuloy, okay? Kailangan ganito ang size, 105031, okay?
So, goods. Ayan, goods ang kanyang, pag ganyan naman ang nakita ninyo, goods na tayo. So, let's proceed to our new TD command. Okay? So, copy natin. Okay. A minute. So, ito ang command natin. Next command natin is this. Okay? So, itong .bin na to, baguhin natin ng breed. Okay? Capital B, R-E-E-D. Okay, kasi yun ang pangalan nung in-upload natin, breed.bin. Okay, so, kunyari naman, hindi ito ang nakita nyong size. So, babaguhin nyo RRR. So, babaguhin nyo rin ito RRR.bin. Kung RRR ang inyong binago. Ito, kunyari, yan, to, i-rename nyo para karoon ulit kayo ng isang link. Okay? Pero kung goods naman yung size niya agad, okay lang. No problem. So, let's proceed na dito. So, TDF equals TMP folder nga. So, breed.bin na siya, di ba? Okay, yun lang. So, copy natin yan. Then, paste na natin dito. Yan. Pagka-paste natin yan, enter. Pag success po, may makikita kayong records in and records out. Ibig sabihin po, na-flash na po niya ang U-boot na the breed web, yung ating breed bin, bin file na breed web sa MTT block 1. Okay? So, meron siyang in and out. Magfe-fail po yan kung hindi nag-success. So, uulitin nyo na naman po. Alright? So, after that, the last command is reboot. Yan, type nyo reboot and press enter. So, madi-disconnect na po ang inyong puti. Right? Yan, na-disconnect na po. Yan, na-disconnect na siya. Okay natin, may makita tayo. Ganyan, okay. Then, close na natin yung puti na yan. So, balik na tayo rito. So, sa browser. So, hintayin natin. Ayan. So, unidentified network na siya. Kasi nga, naka-recovery na siya. So, ang itatype ngayon natin dito na IP is 192.168.1.1. After natin ma-flash yung breed web, yan na po ang ating ilalagay. After niya na ma-disconnect, then mag-reconnect, unidentified network na siya. Yan, unidentified network na siya. Punta na agad kayo dito sa browser at i-type niyo na ang 192.168.1.1, then enter natin at nasa breed web na kayo. So, modified na po ang inyong airpo. So, wala pong magbuboot na OS dyan unless na i-flash ninyo po ang OS na gusto ninyo dito sa ating breed web. Excuse me. So, paano mag-flash? Kunyari, FastFi. Click natin to second. Yan. Then, ito po ang ating firmware. Itong second din dito. Choose file natin. Pangalawa. Then, hanapin natin sa ating download ang ating FastFi. Okay, yan. Airpo. Download nyo na. Click natin. Okay. Open natin na yan. Alright. Ayan na po. FastFi Airpo AR. Then, click po natin to. Then, click po natin ulit ito. Then, hintayin po natin siya na matapos. If ever pong hindi kayo pumasok sa breed web o may error or hindi kayo makapasok, pwede nyo po na pumunta. Kunyari, unidentified network na po siya. Right click nyo po, properties, at pag-static po kayo. Okay? Static nyo po. Basta ang kanyang default gateway is 1.1. Tapos dito, lagay natin 1. Something number. Yun, para mapasok nyo ang
breed web, okay? Kung hindi nyo mapasok ang breed web after flushing the breed bin sa puti, okay? Pero mostly automatic na yon. Hindi ka na static. Case to case basis lang. Okay? So, ayan. Tapos na. Alright. So, hintayin natin mag-boot. Okay? Rebooting na po ang ating Airpo. Excuse me po. Masama lang ang pakiramdam natin. So, hintay lang natin po mag-stable ang connection. Okay? Hintayin lang po natin yan. Huwag kayong mag-alala. Basta wala kayong gagalawin sa inyong Airpo. Okay? Basta stay lang dyan. Ganyan po talaga. Medyo matagal yan. At nagpa-flash pa lang po siya internally. Yan. Wait lang natin. Huwag po kayong mangamba kung hindi po siya nag-identify. Ganyan. Okay. Wait lang po natin yan. Just wait. Okay, umilaw na ang LAN. Alright, ayan na po siya, unidentified. Ayun, nag-network na po siya. So, double click natin para makita natin ang details. Wala pa. Sige, nag-ano pa siya, hindi pa siya tapos. So, ayan, nag-network ulit, details ulit. Yo, pag nakita natin 10.0.0.1 na siya, okay. Successful flashing na po tayo. So, dito po, type na natin po 10.0.0.1. Yan. Pasok na po tayo sa portal. I-pass-by. Enter your license key. Okay. So, let's go to the admin. Okay. Admin panel. Enter. There. Admin 1, 2, 3 lang to. Default niya. Okay. Now, you are successfully flash your Airpo W410. Okay, guys. So, ayan po ang video tutorial natin. Ito pong files na to. PM nyo po ako. Bigay ko sa inyo. Okay, guys. Lang. At mabuhay po kayo. Bye-bye.